Nakakalungkot at nakakagalit po at the same time na makakabalita ka ng mga ganito. Bukod dun sa pag-water cannon ng China sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard, kung di po ako nagkakamali, resupply mission ng ating mga kababayan papunta sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre, yung panggigipit nila, panghaharas nila doon, at yung unti-unti nilang pananakop sa ating West Philippine Sea. Nakakalungkot po dahil yan po yung ating nababalitaan. Tapos meron ka pang mababasa na ganito na hinarvest, sinira at wala na pong natira sa ating mga coral reefs, sa ating mga teritoryo na napakalapit po sa Palawan at Pag-asa Island. No? Yan po yung ating nababalitaan ngayon. Nakakagalit, naiinis ako to be honest, dahil parang wala po tayong nagagawa. Unti-unti po nilang ginagawa hanggang sa masanay tayo ng masanay sa ginagawa nila, hanggang sa tayo po ay hindi na kumibo at wala nang gawin, hanggang sa makuha nila ng makuha ang gusto nilang makuha sa ating mga teritoryo. Ang sabi po dyan sa balita, walang natira. AFP suspects China behind massive coral harvesting in Rosul Reef. Napakalapit po ng Rosul Reef sa Palawan, pati po ng Sabina Shoal. Sabi dyan, wala ng corals, nasira na yung mga corals, and then may mga debris. Yan po yung sabi sa balita. Hindi po first time na nakarinig tayo ng mga ganyang balita ng panghaharas, panggigipit, at pangunguha, pangmamagna ng China sa ating mga yamang dagat, sa ating maritime resources, Kinukuha nila, hinaharvest, tapos iiwan ng sira-sira. Talaga pong nakakagalit. At talaga pong ito'y hindi tama at hindi dapat ito pinapabayaan at hinahayaan dahil sanay na po sila. So, yung gantong balita, nitong mga nakaraang buwan, mga nakaraang taon, nung nakaraang administrasyon, yan po halos ang nababalitaan natin. Nang haras, binuli, kinuha ang mga huling isda ng ating mga mangingisda, pinataob or hindi sinasadyang pataubin dahil nabangga ang bangka ng ating mga mangingisda, iniwang palutang-lutang sa laot, yung sumagip pa mga Vietnamese, Tapos kinakabage, tinambakan ng mga Chinese militia boat ang ating mga teritoryo sa Pag-asa, sa iba't ibang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yun po ang ating mga nababalitaan, yung water cannon na ginagawa nila. Yung pagbuntot nila, yung panghahabol nila, yun po yung mga nabalitaan natin nung nakaraang administrasyon. Sa kasalukuyang administrasyon, medyo humuhupa at naniniwala ako na tama yung approach, Pero bakit nagkaganito yung bansa natin? Bakit namihasa ang China? Bakit ganyan na sila? Nung panahon ni Pinoy, ito yung nababalitaan ko Ito yung nababalitaan natin. At nagkakaisa tayo na dapat natin pinoprotektahan at inaalagaan ng ating mga teritoryo. Pero after Pinoy, nung pumasok ang Duterte administration, nahati na po ang opinion ng mga Pilipino. May mga Pilipino naging pro-China, may mga Pilipinong tinatakot ang kapwa Pilipino ng gera dahil sinusuportahan na yung polisiya at mga statement nung binoto nila. Ito po yung mga nababalitaan ko noong time ni Pinoy. Makikita nyo naman to sa Google at yung date. Philippines detains Chinese-Vietnamese fishermen for suspected poaching. May 2016, si Pinoy pa yan. 13 Vietnamese nabbed in Philippines for poaching sea turtles. This was in October 7, 2013, time ni Pinoy. Ito yung picture ng mga Chinese na nahuli nila. At ito po yung ating PNP Maritime Police. Matatapang sila at talagang malalakas ang loob nila na manghuli ng mga illegal poachers nung panahon ni Pinoy. Meron po tayong courage at bravery. Kasi hindi dinidiscourage ni Pinoy ang mga Pilipino noon at ang AFP. Bukod doon, ito pa, Philippine convicts Chinese fishermen of poaching rare turtles. It was in November 2014. Ito pa, Philippine authorities nab suspected Chinese poachers of Batanes. It was in May 2016, May 17. Si Pinoy pa rin yan. Philippine convicts Chinese poachers despite Beijing's warnings. November 24, 2014. 6 Chinese poachers nabbed in Palawan in 2011. Ayan. Philippine nabs 11 Chinese poachers, May 2014 din. And 11 Chinese poachers arrested. Yan po yung mga balita noong time ni Pinoy. Uulitin ko, meron pong courage, bravery ang ating Philippine Maritime Police, PNP Maritime Police nung time ni Pinoy. Nakakahuli pa po sila ng mga illegal poachers nung time ni Pinoy. Tayo po ay lumalaban sa legal na paraan at na-enforce at nare-reinforce po natin ang batas natin sa teritoryo natin. Hinuhuli natin. Pero ngayon, ayan ang balita. Sinira o nasira dahil sa pangunguha ng mga Chinese sa ating mga likas na yaman, sa ating mga coral reefs, Iniwang sira-sira, wala na po tayong mapapakinabangan. Tayo po ang magsasuffer niyan. Pag dumating yung time na wala nang matirahan ng ating mga isda,
wala na silang maitlugan, hindi na sila makakapagparami, magkakaroon po tayo ng malalang food shortage, no? Kaya kahit tayo napapaligiran ng dagat, tubig, tayo po ay nag-i-import ng galunggong galing sa China na di umano'y yung mga galunggong na yun ay huli din sa ating karagatan. Hindi po ba nakakalungkot at nakakagalit? So kung noong time ni Pinoy nagagawa yan na wala namang gera, na wala namang nangyayaring gulo, bakit po hindi yan nagawa nung panahon ni Duterte? No? Nung time ni Duterte, wala na po ako nabalitang ganyan. Ang nababalitaan ko mga Vietnamese poachers po ang nahuhuli pero wala pong Chinese. Tapos maririnig mo pa, galing mismo sa head of state, gawin na lang tayong probinsya ng China. Kahit pa joke yon, mali yon dahil hindi po ginagawang biro ang national security and interest. Laging bukang bibig ng mga DDS na magkakagera, magkakagulo kapag kinontra, kapag dinefy mo ang China, kapag ginawa mo ang tama sa sarili mong teritoryo, tayo pa yung nagpakumbaba, tayo pa yung umurong, tayo pa yung nagmukhang may kasalanan. Nagmukha pang pa-victim ang ating mga mangingisda, kada magsasabi sila na sila ay naagrabyado, na pinataob ang bangka nila, na kinuha ang mga huli nila, na hindi sila pinayagang mangisda. Nagmukha pa silang pa-victim. At sinasabi pa na nagpapagamit sa mga dilawan. So tama ba yun? Kapwa Pilipino, tinrato ng ganon. Bakit? Dahil may idol sila na maka-China. Yung mga statement na sinasabi na hindi natin pwedeng gawin to dahil baka ma-offend ang China, baka magkagera, pinanghawakan ng mga supporter. Kaya yung mga supporter, yun din ang ginagamit sa kapwa Pilipino nila para takutin ang kapwa nila Pilipino. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga international dialogue, no, sa Southeast Asia, sa pangbuong mundo, yung mga international dialogue na merong kinalaman sa usapin ng maritime issue or maritime dispute dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pinayagan ng nakaraang administrasyon tayo dumalo or may mga pulong, may mga dialogue na hindi tayo pinadalo dahil hindi magugustuhan ng China. Yun po yung aking pagkakaalala. Itama nyo lang po ako kung ako yung nagkakamali. Ano po? Nung panahon ni Pinoy, ginawang West Philippine Sea ang tawag sa karagatang sakop ng Pilipinas. Nung time ni Duterte, ininsulto yan ng mga DDS. Sinabi, ang tawag naman daw talaga dyan ay South China Sea. Bakit daw tinawag na West Philippine Sea? Alam mo yon na kahit pabor sa Pilipinas sa mga Pilipino, hindi nila susuportahan dahil hindi nila gusto yung politiko kung nag-implement nun. Dahil rival nung sinusuportahan nila. Yun ay napakamali. Dapat pagdating sa international issue, national interest and national security, dapat po tayo nagkakaisa kahit sino pang sinuportahan natin, kahit ano pang kulay natin. Sa akin pong opinion, sa nakaraang administrasyon, masyado pong nakonsinte at masyado pong napabayaan ang China. Kaya masyadong lumakas ang loob at namihasa ang China at humina ang loob mismo ng mga Pilipino at ng ating AFP sa aking pong opinion nung nakaraang administrasyon. So, ano pong masasabi nyo sa mga isinare ko sa inyo? Talaga pong ito ay nakakalungkot at nakakagalit. At makapag-comment po sana kayo at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.